hindi ko na i-discuss yung syllabus sa inyo. Send ko na lang doon sa e-learning. Sa e-learning ko na lang i-upload yung syllabus. So you can check yung ating syllabus sa e-learning. I-update ko naman kung na-upload ko na. So feasibility study. So anyone, meron kayong tag dito? Meron kayong idea about feasibility study? Narinig nyo na ba yan? Or gumawa ba kayo niyan? No idea pa talaga. First time talagang na-meet or na Ako po ma'am, first time po. So actually, ang feasibility study is thesis, parang thesis din siya. Gagawa din kayo ng manuscript. So yun. Ang kaibahan nga lang dito is pwede kayong umisip ng gagawing product or service. Then, i-check natin if feasible ba yung naisip nyo sa market. Okay? So, feasibility study. So, let's start answering these questions. So, meron akong 3 questions. So, una, what is the meaning of the word feasible? So, siguro naman, alam nyo na ang meaning ng feasible at ginagamit din yan kahit sa OR. So, when we say feasible, ano ibig sabihin nun? Nel. Nagtawag eh. Ano po ma'am? Feasible. Kung alin po yung mas convenient. Convenient. Okay. So, convenient gawin. Okay. Any answer sa iba? Dyan. JP. Kung ano po yung mas posible o madaling gawin. Yan. So, narinig ko yung word na possible. So, tama. So, when we say feasible, so capable of being done. So, ang mga synonyms niyan, yung sinabi na ni JP, possible, achievable, practicable, workable. So, yun yung mga synonyms ng word na feasible. Next question, how about feasibility? Paano pag sinabi namang feasibility? So when we say feasibility, okay, sino yun? Sino yung nasagot? Sino yun? Ano? Ayun, JP, go. Okay, wala na. So, pag sinabi natin feasibility, so measure of how beneficial or practical a development will be to an organization. So, may kinalaman na nga ito doon sa gagawin nating it's either project or it's either product or service na pwede nating i-put up. And then next, so what is feasibility study? Basta tingin nyo, ano ibig sabihin ng feasibility study? So, feasibility study also known as feasibility analysis. So, it is an assessment of the practicality of a proposed plan or method. So, ibig sabihin, pag sinabing feasibility study, ito yung process in which feasibility ay measured. Or, di ba, ang meaning naman natin ng feasibility is this. Measure ng how beneficial or practical a development will be to an organization. So, yan. Para madali nyo maintindihan, pag sinabing feasibility study, for example, gusto nyo mag-put up ng business. So, yung naiisip nyong business, feasible ba siya? So, possible ba siya na maging profitable, makatulong sa dun sa mismong organization na bubuuin nyo? So, ganun. So, analysis phase, checkpoint. So, feasibility evaluation pertain to selecting project. So, among many project
proposal. So, kapag nag-work na kayo, so hindi yan maiiwasan sa isang company na madaming project proposal na dadating. So, paano nyo mapipili yung best na proposal o yung proposal na babagay doon sa restriction ng isang company? For example, limited lang sa resources, sa budget. So, through feasibility study. And then analyze for operational, technical, and economic feasibility. So, yun na yung mga aspects. So, ano yung when you are doing feasibility study, ano ba yung aspect na kino-consider? So, yan yung mga aspect na yun. So, we have 5 aspects of a feasibility study. So, sabi ko nga sa inyo kanina, i-discuss ko na ngayon yung marketing aspect. So, other aspects, so we have technical aspect, organization and management aspect, financial aspect, and socio-economic aspect. So, 5 lang ang i-discuss ko sa inyo. 5 aspect. So, since kasi to, hiwalay ang natin, lecture and laboratory. So, ngayon ay puro lang tayo discussion. And the next semester ay saka pa lang kayo gagawa ng manuscript. So, yun. Ang hirap naman pag hiwalay, hiwalay lab and lec. Kasi mamaya makalimutan nyo na. Okay. So, hindi pala ako nag-record. Pero okay lang naman na ngayon lang ako magre-record. So, kasi pinakamahalaga ay itong di-discuss ko na marketing aspect. So, magre-record ako ha. Lagi ko nakakalimutan. Okay, so nasa na? Okay. So first aspect, sabi ko nga sa inyo, is marketing aspect. So it describes the industry, the current and future market potential, competition, sales estimation, and prospective buyer. So, yan yung mga kino-consider natin sa marketing aspect. Also, yung, ano ba bang kino-consider natin? Yung pinag-aralan nyo ng accounting, the demand and supply. So, yan, kino-consider natin din yan sa marketing aspect. Also, ang marketing aspect, tinatawag siya na lifeblood of all feasibility studies. So it is important to carefully analyze whether the project has a potential market. So ang marketing kasi, may mga set of principle yan. So kailangan natin, ang una talagang gagawin is, sino ba yung target market? For example, umisip ka ng business na gusto mong i-put up. So, sino ba ang target market? For example, ay gusto mo nang magtayo ng coffee shop. Sinong target market mo? Mga estudyante? Mga ano ba? So, ganun. And then, identifying customer needs, products and services, at ano po ba? Siyempre, yung profit to the company. Next. Okay. So next ay demand analysis. So demand analysis is the process estimation of quantity of a product or service that will be demanded by the customer in the future. So yan. So ano ba pag sinabing demand? Since kayo ay financial and managerial accounting. Ano pag sinabing demand? Yung number of
products po na gusto ma-attain ng customers. Yes, very good. So when we say demand, yun nga yung consumer or customers desire na ma-purchase ang isang good or service. Siyempre, pasok din doon ng services. And dapat willing din ang customer na magbayad for a specific good or service. Okay? It also helps in the formulation of pricing strategies, estimation of future product capacity, and making crucial decisions relating to the entry or exit from new market. So, yan. Kaya rin tayo nagko-conduct ng demand analysis. So, para once na yung product natin or service ay okay na, alam natin kung paano siya pepresyuhan. Kunyari, mataas ang demand nyo. Kailangan ba mahal? Kailangan ba mura? So, yun. Next, so kung meron tayong demand analysis, meron din tayong supply analysis. So, what is supply? Guys, ano ang supply? So, supply ay yung total amount ng specific good or service na available sa ating mga customer or consumer. So, why do we conduct supply analysis? So, supply analysis is used to gain and develop the necessary intelligence and knowledge to make the best procurement decision in the workplace. So, determining the supply will enable the proponents to determine if there is a gap between the supply and the demand, and if the supply in the market is enough to meet the demand. So, kaya naman tayo nagko-conduct ng supply analysis. So, para alam natin kung gaano ba kadami yung kailangang i-produce, di ba? Mamaya ay ang dami nating na-produce, hindi naman pala mabibili, lahat. Also, ano pa? Oh my God, tapos na pala. So, we have the demand analysis and supply analysis. Mamaya pa pala, after pala nitong demand and supply projection method, yung pinagsama naman, the demand and supply analysis. So, yun. So, first, ito muna sa demand and supply projection method. So, yan. Kailangan nyo ilabas ang inyong calculator at tayo'y mag-compute. Nasaan ang aking ballpen? Wait lang, guys. Wait lang, guys. Hinahanap ko yung pen ng aking tablet. Okay, so nahanap ko na. Okay, so meron tayong 4 na projection method. So, demand and supply projection method. So, we have arithmetic straight line method, arithmetic geometric curve method, statistical straight line method, and statistical parabolic projection method. Okay, isa-isahin natin siya. So, ito yung mga step. So, number 1, so compute the expected values using the following 4 methods. So, meron tayong mga formula each projection method. So, mamaya naman ay makikita nyo pa din yan. Yung mga formula. And then number 2, compute the standard deviation of each method using the formula. So, after nyong ma-project sa table, kukuhanin nyo yung standard deviation. So, using this formula. So, standard deviation is equal to the square root ng summation of y minus y sub c squared all over n. So, the method which yields the least SD value, so yung pinakamababang SD value, is likely to come up with the best estimates.
Bakit? Ano ba pag sinabing standard deviation? So, standard deviation, di ba yan yung measure kung paano nag-spread out yung numbers? Kunyari ay 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag nag-spread yung numbers by 1. So, kunyari 2, 4, 6, 8, 10. So, nag-spread yung numbers by 2. So, mas maliit daw na SD value. So, most likely to give the most reliable forecast. Ay. Wait lang guys. Nagloloko ang aking laptop. Okay, next. So, mag-example tayo. Dahil pala, pinakita ko muna sa inyo yung mga ano. So, pinakita ko muna sa inyo yung mga ginawa ng mga kasi actually last semester, kakatapos lang namin ng project feasibility study ng mga fifth year. So, yung nagawa nila, product kasi ang pinokus namin, di kami nag-service. So, gumawa sila ng product. And then, yung product na yon kapag face-to-face kasi pinapag-glass pa yun. So, hindi na namin napag-glass kasi nga ay pandemic. So, share ko pala yung mga nagawa naman ng ating mga picture para magkaroon kayo ng idea ano ba ginagawa pag feasibility study. Yung mga ginawa nila. Dito kayo. Kita nyo? Kita? Opo. Okay, Yes po. so ito, mga sample to. So yun nga, sabi ko sa inyo, pinapag-glass pa dapat yung product. So hindi na napag-glass kasi nga pandemic, hindi naman nila mapapasa sa akin yun. So pinagawan ko na lang sila ng poster. Gagawin pa rin nila yung product na naisip nila. Then Ma'am, gagawa pinagawa ko kami sila po. ng poster. Yes, gagawa din kayo ng ganito. Kung face-to-face pa next semester, baka syempre ganito na lang gawin niyo. Pero kung kung flexible learning pa pala next semester. So baka ganito gawin niyo. Pero kung face to face na, syempre kailangan makita ko talaga, mahawakan ko yung product niyo. So yan. So gumawa sila ng mask, gawa sa banana leaf. Ay, hindi pa po Decem yun, ma'am. Ha? Hindi po yan Decem gagawin. Hindi, kasi ano lang kayo eh. Okay. Lecture lang kayo ngayon. Next semester Okay. pa. Yeah. Thank you po. So yeah, may gumawa ng, ito naman kasi, basta-basta na lang yung mga lalaki kasi gumawa. So, gumawa sila perfume. Hindi ko alam kung yung ba talagang ginawa nila. Kasama pang pusa. And then may gumawa ng lamp, gawa sa, ano ba ito? Saan ba ito gawa? Gawa sa saging ata or kung ano man. Then we have yung mga ointment. Gawa sila ng ointment. Ano pa yung mga ginawa nila? Gumawa sila ng yoga mats. Yan. So, yan. So, ganyan, naisip din kayo. Pero iniisip ko nga ngayon kung pwedeng service sana eh. Kaso baka ang hirap naman paano nyo ipapakita na ganito. Isa sa product, di ba? Kayang gawa ng ganito. Kapag service kasi, for example, gagawa kayo ng business like, yun nga, yung milk tea shop. Paano? Kailangan nyo talagang gumawa. Hindi sobrang namang laki na magagastos doon. Eh, kung product, konti lang naman siguro magagastos nyo dito kasi naka-group naman, naka-groupings. Okay. Yan, napakita ko din ang mga nagawa nila. So, yung iba, ang mga ginawa nila, yung mga batch ni na Jerry, gumawa sila ng mga Scotch Brite, gumawa na ano pa ba? Mga pangligpit. Basta mga ganyan ginawa nila. Eh, kapag pa naman, feasibility, dapat hindi na mauulit. Kung nagawa na yan ng mga alumni, hindi na pwedeng
ulitin. Meron naman akong list para isi-send ko naman sa inyo yun kapag laboratory na tayo. Para hindi mauulit yung product na nagawa na. Okay? So, balik